Hello po, good morning po. Welcome pong muli sa ating prayer covenant ngayong umaga. Kami po ay patuloy na nagagalak dahil patuloy namin kayong nakakasama sa gawain ito ng ating iglesia. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, salamat po sa panibagong araw na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po sa patuloy na kalakasan, patuloy na pagpapala na pinagkakaloob mo po, Panginoon. At sa umaga pong ito, dalangin ko po na pumagitna ka at ang banal na Espiritu po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin. Lord, ihanda mo ang aming puso, ang aming isip sa pakikinig, Panginoon, ng mensahe mo ngayong umaga. Ito lamang po ang dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Ang atin pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Korinto 5:16 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang ating pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So sa verse po na binasa natin, pinapaliwanag po dyan ni Apostol Pablo ang tungkol sa pakikipagsundo o pakikipagkaisang muli natin kay Kristo. Ang pagbabalik po ng tamang relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil sa mga kasalanan po natin, tayo po ay napahiwalay sa Kanya. Ngunit sa pamamagitan po ni Kristo, tayo po ay muling pinagkaisa ng ating Diyos. Sa binasa po natin, may 3 bagay lang po akong gustong i-share sa inyo ngayong umaga. Una po, kapag kilala na po natin si Kristo, tayo po ay nagkakaroon ng isang bagong pananaw. Nabasa po natin yan sa verse 16. Sinabi ni Pablo na hindi na natin dapat tignan ang iba sa isang makalupang pananaw, makamundong pananaw. Bago po natin nakilala si Kristo, meron po tayong pagkatao na nanghuhusga tayo ng iba, batay sa panlabas nilang anyo o sa kanilang kinikilos or sa kanilang mga nagagawa sa pagkakamali o minsan estado ng buhay. Ngunit kapag tayo po ay na kay Kristo na, nagbabago po ang ating paningin, ang ating mga pananaw sa ating buhay o sa mga nakikita natin. Isang example po dyan si Pablo mismo. Siya ay dating may maling pananaw kay Jesus. Ngunit, nagbago po iyon. Inakala niya po nung una na si Jesus ay isang huwad na guro. Ngunit nang matapos niyang makilala si Kristo, nagbago ang lahat ng iyon, ang kaniyang paniniwala. So ngayon po, tinuturuan niya tayo na tingnan natin si Kristo at ang iba ayon sa espiritual na pagbabago na maaring maganap sa kanila. Umasa po tayo na kapag ginawa natin ang tama, wag nang manghusga. Ang Diyos po ang unang matutuwa sa ginagawa natin. Ngayon po, tanong ko lang po, hinuhusgan pa rin po ba natin ang ating kapwa, ang ating mga sarili sa mga nagagawa natin or nagawa natin nung mga nakaraan, yung mga pagkakamali natin? O nabago na po tayo ni Kristo dahil nakipagkaisa na po tayo sa Kanya o kilala na natin siya? Pangalawang punto po, nagkakaroon tayo ng isang bagong pagkatao. Nabasa din po natin yan sa talatang 17.
Kaya't kung isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kapag tinanggap na natin po ang ating Panginoon or si Kristo sa ating mga buhay, hindi lang tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ginagawa niya po tayong bago. Binabago niya po tayo. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi po dyan sa Isaiah 43:25, pinatawad na ating mga kasalanan. Binibigyan tayo ng bagong buhay at pagkatao. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi may bago na tayong buhay kay Kristo. So Romans 6:6 po yun. Galatians 2:20, tayo po ay may bagong layunin na sa buhay. Mamuhay hindi para sa sarili, kundi para kay Kristo. Yan. Hindi po ibig sabihin hindi na tayo nagkakamali o hindi na tayo magkakamali. Ngunit ang kasalanan at ang ating nakaraan ay hindi na dapat maging hadlang pa sa ating paglalakad sa bagong buhay na ibinigay sa atin ni Kristo. Ngayon po, for reflection lang po. Nandun pa din po ba tayo sa buhay na kinaugalian natin? O nabago na po tayo ng ating Panginoon? Niyayakap na po ba natin yung bagong buhay na pinagkatiwala ng ating Diyos? O nandun pa rin po tayo? So pag binago po tayo ng Diyos, naramdaman natin pagbabago sa buhay natin. At tingnan po natin si Kristo kung paano siya nabuhay dito sa mundong ito. So binigyan niya tayo ng bagong pagkatao. So wag na natin pong tingnan yung maling nagawa natin in the past. Mag-move forward tayo, nakasama po natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, nagkakaroon po tayo ng isang bagong misyon. Nabasa po natin yan dun sa verse 19. Ipinaliwanag po ni Pablo na ang pakikipagkasundo or pakikipag-isa natin kay Kristo ay hindi lang isang bagay na tinatanggap natin, kundi isang bagay na dapat nating ipamahagi, ipamalita at ipahayag. Tayo ay tinawag niya upang maging mga tagapagbalita ng kanyang mga aral, ng kanyang mga salita. Na po, ayun po yung purpose natin bilang mga anak niya. Pagbabahagi po ng mga aral niya sa iba na hindi pa lubos na nakakakilala sa ating Panginoon ay isa sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Pwede po nating ibahagi ang mga ito sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. At nandoon pa rin sa buhay na kinagalian nila. Nasa maling landas pa po. So, pwede nating i-share. Ito po yung isang mission natin dito sa daigdig. Yung ipamalita, spread po yung words ng Panginoon. At yung mamumuhay po tayo na marunong parang dahil sinishare po natin yung aral na meron at natanggap tayo mula sa Kanya, nawa po ayun ay maging reflection din natin sa sarili natin. Yung makikita ng ibang tao sa atin. Yung parang namumuhay po tayo na marunong tayo magpatawad sa ibang tao. Huwag tayo nagkikimkim ng sama ng loob, kundi magpatawad tulad po ng pagpapatawad ng Panginoon sa lahat ng nagawa natin. So, pwede din po tayo maging peacemaker, maayos ng sirang relasyon tulad ng paggawa din po ni Kristo sa atin. Tayo po ay pinili ng Diyos upang ipahayag ang Kanyang pag-ibig at biyaya sa isang mundong nangangailangan ng kaligtasan. So, ito po ay bilang isang binago niya. Ito po ay isang mission or isang purpose natin bilang mga anak niya na binago niya. At
sa kapag nakapag-share po tayo sa ibang tao, di ba? Nai-spread po yung words niya at may nababago din po tayong buhay. Yun po yung pinaka-purpose natin bilang mga anak ng Diyos na pinagkaisa ni Kristo. So, nawa po ay magkaroon po tayo palagi ng puso na handang magpabago sa ating Panginoon upang mas magampanan po natin yung pagiging anak niya. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin na mapagmahal, salamat po sa biyaya ng pagbibigay sa amin ng bagong buhay na kailangan namin mas maunawaan ang kahulugan na ito. Kung papaano po namin ito magagamit at mas magiging makabuluhan ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na makita yung mga plano mo sa buhay namin. Kung paano po maging isang mabuting tao na hindi nanghusga sa aming kapwa, bagkus, Panginoon, maipakita namin yung pagmamahal na nagmumula sa iyo. Nawa, Panginoon, mayakap po namin ang bagong pagkatao na binigay mo at magampanan po namin yung mga nais mong gawin namin sa ministeryo. Panginoon, patuloy mong magamit at gamitin ang bawat isa sa pagpapahayag po, Panginoon, ng iyong mga salita. Sa pamilya man namin ito o sa mga taong nakapagpaligid sa amin, Panginoon. At patuloy mong ipadama sa bawat isa sa amin, iparanas, Panginoon, yung pagmamahal mo. Lord, salamat po sa araw na ito at dalangin ko po na patuloy mo kami ingatan, gabayaan sa buong maghapon. Salamat po ang dalangin sa pangalan ni Jesus.